Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kapatid na nasa kanya-kanya mga tahanan at nanonood ng live streaming nito. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa, higit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Nag-aalak ba kayo? Hallelujah. Wala sasagot. Hallelujah. No, nasa oras na ito, kapatid, hindi ba namin alam kung ano yung pinagdaraanan ng bawat isa? Hindi ba namin alam yung sitwasyon na nararanasan ng bawat isa o ano man yung kalagayan ng bawat isa? Pero ang tanging alam natin, hindi ito magiging hadlang. Amen ba? Yung mga pinagdadaanan ng bawat isa para hindi tayo magpuri o sambahin ng Diyos sa araw na ito. Amen ba? Amen. Hallelujah. Ako na lang sumagot. Hallelujah. Ito po, umawi tayo sa ating Panginoon. Bago po lahat, magpalinis tayo dahil tunay na nakakaranas tayo ng mga negative. Amen? Sa araw-araw ng buhay natin. Pero sa oras na ito, bago tayo tumulong sa ating Panginoong Diyos. Amen? Tayo po ay pagpalinis. Hallelujah. We worship you, Lord. Sabayan niyo ako sa awiting ito. Hallelujah. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus, bawat sulok ng puso ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Minsan palinisin. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus, bawat sulok ng puso ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Ito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglinis mo. Ito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pag-unawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus, bawat sulok ng puso ko, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Hallelujah! Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, bawat sulok ng puso nito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. We worship you, Lord. Ito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad na paglinis mo. Ito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pag-unawa mo. Linisin mo
Gising mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus, bawat sulong ng puso ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo naman. Hallelujah! Worship the Lord! Hallelujah! O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, bawat sulong ng puso ito, sa'yo naman inihahain. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you Lord. Ngayon naman po tinatawagan ko si Pastor Lambert para sa opening prayer. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang gumagawa. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang gumagabay. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos. Patuloy na naghahayag ng inyong kapangyarihan upang kami ay hubugin. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nanonood ng live streaming at sa lahat ng nakakarinig ng gawain ito, God. Sa oras na ito, hayaan niyo po na maranasan nila ang inyong yakap at pangungusap. Huwag ka pong magsawa, Panginoon, na kami ay hipuin. Huwag ka pong magsawa, O Diyos, na kami ay kausap, Panginoon. Bagkus sa oras na ito, lubos namin ipinabasakop ang aming mga sarili upang Ikaw, O Diyos, ay maparangalan, madikila at kaluwalhati. Upang ang kalooban mo, Panginoon, ay masunod. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, kami po, O Diyos, ay tumatawag sa inyong pangalan. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo, Lord. Linisin mo ang aming mga puso sa gayon kami ay karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ano man ang aming mga pagkukulang at pagkasala, kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami sapagkat hindi kami nakaabot sa inyong kamantayan. Patawarin niyo po kami dahil hindi kami, Panginoon, naging mabuti, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya naman sa oras na ito, Lord Jesus, ang dalangin ko po, Panginoon, ay maghari ka. Ang dalangin ko po, O Diyos, ay kami ay inyong katagpuin. Tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba, Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo ang aming mga handog na mga alay, Panginoon, sapagkat wala po kami ibang hangad kundi Ikaw ay parangalan. Wala kami ibang nais kundi Ikaw ay dakilain at luwalhatiin, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na dakila sa lahat. Maghari ka, O God. Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan. Lord, tulungan
Tulungan niyo po kami, O God, na sa oras na ito, ikaw ay aming parangalan. Pagkalooban mo kami ng kakayahang magpuri sa inyo, na mula sa aming mga puso, O God, hayaan mo, O Diyos, na kami ay mamalapit sa inyo, Lord. Bigyan mo kami na isang pusong laging uhaw sa inyong salita. Uhaw sa inyong presensya, Panginoong Jesucristo. Kaya naman, Lord, ang gawain ito ay ingatan mo. Dalangin mo, Lord, na abutin mo na yung biyaya at ng inyong pagpapala ang inyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat. Dahil matatapos ang gawain ito na matagumpay, maayos, at pinagpala mo, Panginoon. Nawa sa oras na ito, Lord, mas lalo kami lumalim at matuto. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ipaglaman mo ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa amin, Panginoon. Salamat po, O Lord God, sa araw na ito na niloob mo na iyong lingkod ay mangaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ipinagkaloob mo, Lord. Salamat, Ama, dahil sa oras na ito, O God, ikaw ay tumiro sa bawat puso ng mga naabot ng tinig na ito, ng aral na ito, O God, nang nakiisa sa mga gawain ito, Lord, ay aabutin mo silang lahat, Panginoon. Purihin ka at parangalan at takilain ang iyong pangalan. Sa iyo ko, ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po mga kapatid, sabayan niyo kami sa pag-aawitan sa ating Panginoong Diyos na pangungunahan ni Brother Christian. Amen. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Itaas mga kamay, ito ay ikaw, Jesus, ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak, sa awiting may dalat, problema'y kalimutan, pagkat siyang kasagutan. Mga kamay, at ito ay ikaw, Jesus, ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak, sa awiting may dalat, problema'y kalimutan, pagkat siyang kasagutan. Ay lahat! Tayong lahat ay umawi sa tugtugin, magkalangin. Ang Diyos naman ang ulihan, banal niyang pangalan.
sa umagang ito. Ikaw lamang ang aming pinupuri. Ikaw lamang ang aming sinasamba. Lord, salamat po sa umagang ito. Dahil muli, Panginoon, magpapakahayag ka po sa buhay ng bawat isa. Makakaranas kami ng kapahingahang nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya wala kaming ibang dapat gawin kundi ang magpuri at itaas ang iyong pangalan sa umagang ito. Lord, we worship you. Ikaw lamang ang aming buhay. Jesus. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsamba'y iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka.
lamang ang tangi ko Yes, Lord, napakabuti mo sa amin. Lord, nararapat lang ang papuri at pagsamba ay para sa iyo sa umaga nito. Lord, maghari ka sa aking buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang siya maghari sa aking puso, Lord. Lord, salamat dahil ang lahat na anak ko tinawag ay magtatagumpay, Lord. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa umaga nito, magpupuri kami sama-sama. Magpupuri kami para sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Lord, sa iyo namin kami umaasa. Ikaw lamang ang aming tagapagtanggol. Kaya Lord, sa umaga nito, sa iyong papuri, sa iyong parangal at ang pinakamataas sa pagsamba. Lord, ito yung aming samot na namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikiisa sa gawain ito. Purihin ang Diyos dahil muli ay nagkasama-sama po tayo ngayon sa pamamagitan po ng live streaming, no? So, ngayon po ay dadako na po tayo sa isa sa pinaka mahalagang gawain, ang pag-aaral at pagbulay-bulay ng kanyang banal na salita. So, hindi ko na po patatagalin pa at ngayon po tayo po'y dumako sa isang pananalangin. Amang makapangyarihang Diyos, ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon. Ikaw ay walang katulad at ikay walang kapantay. Ikaw ang Diyos na siyang aming Panginoon na patuloy na gumagawa at nag-iingat sa mga buhay namin. Ikaw ang Diyos na aming Panginoon na siyang patuloy na nagtuturo at nangungusap sa amin. Salamat sa inyong gabay. Salamat sa inyong pangunguna. Salamat sa inyong pagpapala. Pinararangalan po namin ang inyong pangalan at ikay aming niluluwalhati. Lord, nawa sa umagang ito, maghari ka
at ang kalooban mo ang siyang matupad sa mga buhay po namin. Dalangin ko po, Panginoon, na sa oras na ito, ay turuan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na sa oras na ito, Lord, abutin mo kami na iyong biyaya. Abutin niyo po kami na iyong pagpapala. Dalangin ko, Panginoon, na kami po ay mabuksan, maliwanagan, at mahubog ang aming mga kaisipan, higit sa lahat ng aming puso. Idinadalangin ko na sa araw na ito, Lord, bilang lingkod mo, nabigyan niyo po ako ng kakayahang mangaral. Ipangaral ito, Panginoon, ng ayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Ipangaral ang iyong salita, Panginoon, na buhay, Panginoon, sa bawat isa, at ito'y napapanahon, Panginoon. Angkop sa pangangailangan ng bawat isa. Sa gayon, ang pagpapala ay tuluyang dumali sa buhay namin. At ang inyong kapangyarihan ay malayang makakilos sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Ama, ingatan niyo po ang gawain ito at magtalaga kayo ng mga anghel, Panginoon, na siya mag-iingat sa mga buhay po namin. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ika lang po. Okay. Purihin ang ating Panginoon. So, ngayon po, mga kapatid, no, ito po ay huling linggo na ng buwan ng July, no? Na tayo po ay nasa temang Waymaker, no? So, alam niyo po, ang Diyos po ay masipag. At hindi po siya humihinto, no, na gumawa sa ating mga buhay. Nakikita man ng ating mga mata o hindi, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Mabuti man o masama ang mga nangyayari sa atin, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. At ang kanyang ginagawa ay para mabubuti at para sa ikabubuti po nating lahat. So, sa oras na ito, no, ang pag-aaralan po natin ngayon ay restoration. Sapagkat naparito ang ating Panginoon, no, hindi upang tayo po ay hatulan, kundi upang tayo po ay i-restore. No? Ibig sabihin, narito ang ating Panginoon para tayo ay i-restore. Ang sabi sa Gawa, chapter 3, verse 21, He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through His holy prophets. So, dito po ay maliwanag na sinabi sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo, no, ay hindi bababa o hindi siya babalik hanggat hindi nare-restore ang lahat ng bagay na gusto niyang i-restore. Lalong-lalo na sa mga buhay po natin. No? So, naparito po siya para tayo ay i-restore. Ibig sabihin ng restore, no? To replace, to renew, to revive, to return. Ibig sabihin, tayo po ay i-revive ng Diyos. Tayo po ay aayusin ng Diyos. Naparito ang ating Panginoon upang tayo ay ayusin. Nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha po tayong perfect. Pero nung pumasok ang kasalanan, yung pagiging perfect po natin nawala. No? Nawala po yung perfect. Kaya ang tao may kapintasan. Walang magsasabi ditong perfect. No? Na siya ay perfect. Kahit anong gawin po natin, lahat po tayo may kapintasan. No? Lahat po tayo ay may mga kahinaan na tinatawag o sinasabi. Bunga po iyan ng kasalanan. Pero, hindi po huminto ang Diyos. No, hindi po ang Diyos nag-give up para sa atin. Bagkus, no, siya ay muling naparito, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, upang tayo po ay i-restore.
upang tayo po ay baguhin. Ibalik sa dati po nating kinalalagyan. Ibalik sa dati po nating kalagayan. No? At higit pa doon. Kasi ako po'y naniniwala kapag ang Panginoon ay nag-restore, no? Higit pa kaysa dati. Mas maganda pa kaysa dati. Mas kahanga-hanga pa kaysa dati. Mas marami kaysa dati. So kung babasahin mo ang aklat ng Job, kung paano inalis ng Diyos, no? Kung paano inalis ng kaaway yung meron si Job, dahil pinahintulutan naman ng ating Panginoon yon. At nung ibinalik ng God, yung meron siya higit pa kaysa dati. So ganun po mag-restore ang ating Panginoon. So ang tanong is, sa inyong palagay, mga kapatid na nanonood at nakikinig ngayon, gaano na ba kalaki ang nabago sa mga buhay po natin? So tandaan po natin, ang tunay na nasa Diyos, nababago ang buhay. At ang pagbabago po ay hindi po yan nakukuha sa isang gabi lang o sa isang araw. No? Kaya nga nagtanong tayo kung gaano na ba kalaki ang nabago sa buhay mo nung ikaw ay nagsimulang isuko ang sarili mo sa ating Panginoon. No? So, yun po ang tinitignan natin dyan. Gaano na makalaki? No? Kumbaga, bibigyan natin ng porsyento, ilang percent na ang na-restore sa mga buhay po natin. No? Kung sa cellphone na nalubat, pag ginarge, ilang porsyento na ba ang na-charge? No? Ang energy na nailagay sa battery ng cellphone mo. So, ganun po. Sa palagay mo po, gaano na ba kalaki? No? Ang nabago sa buhay mo. Dahil tandaan po natin, determinado ang Panginoon na tayo po ay i-restore. Determinado ang Diyos na tayo po ay baguhin. Kung ikaw ay sumusuko na hindi na magbabago yung kapitbahay mo, o yung kamag-anak mo, asawa mo, anak mo, o yung sarili mo, sumusuko ka na ayaw, wala ka ng pag-asa na magbago, tandaan mo kapatid, ang Panginoon, hindi po sumusuko. Dahil ang sabi niya, hindi po siya bababa. No? Mananatili po siya sa langit hanggang sa dumating ang araw na ang lahat ng bagay kasama ka doon ay ma-restore. No? Ay mabago. So, tandaan po natin, ganoon kadeterminado ang ating Panginoon. Kung ang Panginoon ay hindi na umaasang ikaw ay magbabago, no, di matagal na siyang dumating. Matagal na siyang dumating. So, ano po ba yung mga bagay na kailangan ma-restore sa mga buhay po natin? No, ano pa yun? Unang-una po, buhay, life. No? Psalms 23 verse 3, He restore my soul. Naparito ang ating Panginoon kasi gusto niyang i-restore yung buhay mo. Kung ang buhay mo ay wasak na, no? Kung ang buhay mo ay sa paningin mo ay wala ng pag-asa, kung ang buhay mo ay talagang napariwara na at hinayaan mo na lang, kapatid, naparito ang ating Panginoon upang tayo po ay i-restore. No? Kung ikaw ay gumuna sa iba't ibang klase ng bisyo, no? Kung ang puso mo ay wasak na, no? Tandaan po natin, narito ang Panginoon upang tayo po ay i-restore. So, nananawagan ng Panginoon, no? Para po tayo ay i-restore. Kaya nga sabi niya, sa aklat ng Mateo, chapter 11:28, siya po ay nananawagan sa mga napapagal, sa mga nabibigatan at nahihirapan, na kayo po ay lumapit kay Kristo, sapagkat bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin, i-restore niya ang inyong kalakasan. I-restore niya ang nanghihina mong puso. I-restore niya ang napapagod mong buhay. Ikaw ba'y pagod na
Kapatid, lumapit ka sa ating Panginoon. Dahil siya ang may kakayahang i-restore ang ating mga buhay. May kakayahang panumbalikin sa dati ang ating mga buhay. May kakayahang baguhin ang ating mga kalagayan ngayon. So, mga bagay na kailangan i-restore. Buhay, number 1. No? Yan po ang kailangan ma-restore. Yung buhay po natin. Hindi pwedeng habang tumatagal, lalo tayong lumalala. No? Kung dati ay isang case lang ang kaya mong inumin, ngayon, isang truck na. No, hindi po ganun. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay mabago. Lahat ng tao gustong magbago. No? Marami na akong nakitang taong nagsasabing magbabago na ako. Pero hindi mabago-bago. Dahil wala pong ibang pwedeng magpabago ng buhay natin, kundi Diyos lamang. Wala pong ibang may kakayahan na magpabago ng mga buhay natin, kundi Diyos lamang. Kaya kung ikaw ay gusto mong mabago ang buhay mo, lumapit ka kay Kristo sapagkat siya ang magbabago ng buhay po natin. Sabi nga sa Korinto, if anyone is in Christ, he is a new creation. No? Ibig sabihin, magiging bagong nilalang siya. Wala na yung dati niyang buhay. No? Magkakaroon siya ng bagong buhay. Kung ang buhay niya dati ay hindi siya nire-respeto, ngayon, re-respetohin siya. Kung pakiramdam niya dati ay walang nagmamahal sa kanya, ngayon, mamahalin siya. Kung pakiramdam niya dati ay walang kumakalinga sa kanya, ngayon, kakalingain ka. Yun ang pagbabago na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi ka na masaya sa buhay mo, at puno ka ng kalungkutan, lumapit ka sa Diyos dahil babaguhin niya ng Lord. Pangalawa, na mga bagay na kailangan ma-restore sa buhay natin, kagalakan. Kaya ang tanong ko, ngayong pandemic, ikaw ba ay nagagalak pa rin? O nalulungkot ka kapag nakita mo ang naglalakihang bayarin sa kuryente? Hallelujah. No? Or nalulungkot ka dahil nararanasan mo ang kagipitan, ang hirap, nawalan ka ng trabaho, nalugi yung negosyo mo. No? Kapatid, i-restore ng Diyos ang joy. No? Sa Awit chapter 51:12, restore to me the joy of your salvation. No? Ibig sabihin na dito ang ating Panginoon upang tayo po ay dulutan ng kagalakan. Naparito ang ating Panginoon upang tayo po ay bigyan ng kagalakan. Sapagkat ang kagalakan po ay pinagmulan niyan o diyan nagmumula ang ating kalakasan. Dahil kahit pa 2,000 ang sahod mo sa trabaho mo araw-araw, kada araw, kung diyan sa trabaho mo ay wala ka ng kagalakan, magre-resign at magre-resign ka. Amen? So, ibig sabihin, mawawalan ka na ng kakayahan na maging productive o maging produktibo. No, mawawalan ka na ng kakayahan. Kaya marami pong mga tatay, no, sa loob ng sambahayan, sa loob ng kalampamilya, pag nawalan na sila ng kagalakan, ano ang nangyayari? Nawawalan na sila ng kakayahan buhayin ng kanilang mga pamilya. Nawawalan na sila ng gana na buhayin ang kanilang pamilya. Yun po ang katotohanan dyan. So napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay puspos ng kagalakan. Puno ng kagalakan. Dahil dyan po nagmumula ang kakayahan. Dyan po nagmumula ang ating kalakasan. Kaya marami pong tao ngayon, ang kagalakan ay kinukuha nila sa ibang bagay. Pwedeng sa pisyo, pwedeng sa sugal, no? Sa barkada, kung saan-saan. Kinukuha nila kung saan-saan ang kagalakan iyon. No, na hindi nila alam, lahat ng yon ay merong kapalit. No, merong bayad. Pero dapat nating unawain, kapag sa Diyos mo, kinuha ang kagalakan,
libre, walang bayad. Dahil sabi nga ng Panginoon, siya ay masaganang nagbibigay. Sabi nga sa aklat ng John chapter 1 verse 16, from the fullness of His grace, we receive blessing after another. Ibig sabihin, tumanggap tayo ng pagpapala, no, ng biyaya sa ating Panginoon. Isang napakalaking blessing ang tinanggap po mula sa ating Panginoon. So alam niyo po, kompleto po yun. Kabilang na doon ang kagalakan. Restore to me the joy of your salvation. Yan po ang kailangan ma-restore sa ating kagalakan. Kung ikaw ngayon ay nasa abroad at lungkot na lungkot ka na, lumapit ka kay Kristo. No? I-restore niya yan. So yan po ang mga bagay na kailangan ma-restore. Kasi po, pag nawalan ka na ng kagalakan, mawawalan ka talaga ng kakayahan na mabuhay, maghanap buhay, kakayahan maging productive, kakayahan dumiskarte. No? So yun po yun. So number 3, na mga kailangan i-restore, relationship. Kumusta ang relationship natin kay God? No? Kung gusto mo na maging maayos ang relasyon mo sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Dahil hanggat hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, huwag kang umasa na magkaroon ka ng maayos na relasyon sa kapwa mo tao. Dahil tandaan po natin, lahat ng bagay ay dapat mag-umpisa sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Maraming tao nagsusumikap na i-restore nila ang relasyon nila sa kapwa nila. Pero habang ginagawa nila iyon, lalo naman silang nasasaktan. Yun po ang katotohanan. Bakit po? No? Maganda ang intensyon, maganda ang motibo na magkaroon ng restoration sa pamilya, pero mali ang paraan, mali ang daan. No? So kung gusto mo ng restoration sa relasyon mo, sa pamilya mo, kailangan ma-restore muna ang relasyon mo sa Diyos. Kailangan ma-restore muna ang relasyon mo kay Kristo. Jeremiah 31 verse 18, restore me and I will return because you are the Lord my God. Relationship mo kay Lord ay kailangan ma-restore. Kumusta ang relasyon mo kay God? Mainit pa ba? Malamig na? O maligamgam? Ikaw lamang po ang nakakaalam niyan. No? Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay malamig, na huwag kang magpakalamig, magpakainit ka. Fan into the flame. Sabi nga sa Bible, no? Sabi nga sa unang tema natin, fan into the flame. The gift of God which is in you. 2 Timothy chapter 1 verse 6. No? For this reason I remind you, fan into the flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Sabi ni Pablo kay Timoteo. So, magpakasipag ka, no? Magpakaalam ka na sa iyo ang desisyon. Kung ang relasyon mo sa Diyos ay malamig na, nasa iyo ang desisyon kung pag-aalabin mo ba yan o hindi. Tandaan po natin, ang relationship ay commitment. No? Kung ikaw ay nasa panahon na malamig, o nasa panahon na ano man yung kalagayan mo, no? Kailangan ang relasyon mo ay maayos. Kailangan ang relationship mo, no, sa ating Panginoon ay buo. Bakit po? Kasi po, nung nagkasala ang tao, yung koneksyon niya sa tao, ang koneksyon ng Diyos sa tao ay nasira. At ito po ang kailangang ma-restore. Pag sira ang relasyon mo sa Diyos, sira din ang relasyon mo sa kapwa mo. Pag sira ang relasyon mo sa Diyos, sira din yung buhay mo. Kaya kailangan pong ma-restore iyan.
At nasa atin po yun, bilang mga lingkod ng Diyos, no? Ang sabi, restore me and I will return, because you are the Lord my God. So, i-restore mo ang relationship mo kay God. Kung gusto mo ng mag-ayos na relasyon sa kapwa-tao, sa pamilya mo, o kanino man na mga tao na nasa paligid po natin. Restoration. So, yun yung mga bagay na kailangan pong ma-restore sa mga buhay po natin. Pangatlo ay relasyon po natin. No? So, kumusta po ang relationship natin kay God? Kumusta po ang relasyon natin kay Lord? No? Kaya marami pong tao na hindi maayos ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya, no? Sa kapwa nila tao, dahil yung relasyon nila sa Diyos ay hindi po ayos. Marami po mga tatay, no, na nagsusumikap na maayos ang relasyon nila sa kanilang asawa o sa kanilang mga anak, no? Pero ang ginagawa nila ay nagpupuko sila doon sa pag-aayos sa relasyon sa kapwa nila tao. So ang ending, lagi silang nasasaktan at nauuwi sa pag-give up o pagsuko na lamang. Kapatid, kung ikaw ay may hangarin na ma-restore ang relasyon mo sa kapwa mo, kailangan mo munang i-restore ang relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Restore me and I will return, because you are the Lord my God. Kailangan ma-restore ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Mga bagay na kailangang ma-restore at dapat ma-restore sa mga buhay po natin. Pang-apat, no? Yung kaluwalhatian ng Diyos na dapat ay suot-suot po natin ngayon. Yung God's glory na dapat ay nasa atin ngayon. Dahil nung nagkasala po tayo, hindi po kaluwalhatian ng Diyos ang taglay natin ngayon. Kahihiyan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga kung papansinin po natin, nung araw, ang mga tao, wala namang damit. Pero ngayon, bakit po tayo nagdadamit? Kasi nahihiya po tayo sa ating kahubaran. Nahubaran po tayo eh. Kaya nga, pag binasa mo sa Genesis, no, nagtago si Adan at si Eva nung nagkasala. No, bakit? Nabuksan ang kanilang mata at nakita nilang sila yung mga hubad. Kaya sa takot, hindi sila nagpakita dahil nahihiya sila sa Diyos. No? Kaya ang ginawa ng Panginoon, ginawan sila ng damit. No? Yung yari sa, kung hindi ako nagkakamali, dahon yata yun. Ginawan sila ng damit. Kaya ngayon, no, para magkaroon ka ng karangalan, ang ginagawa ng iba, pamahalan ng damit. Kailangan makabili ako ng Levi's, no? Or pen shop, naka-pen shop, naka-bench, naka-Lacoste. Pamahalan, bakit? Yun ang karangalan ngayon. Pag okay, wala. No? Pag okay, wala yun. Wala yun sa iba. Kaya pag makikita mo yung mga tao mapapride, pagandahan ng damit. No, karamihan sa atin ayaw magsuot. Bakit? Kasi yun ang karangalan natin. Pag maganda ang damit mo, astig ka. Di ba? Pag maganda ang brand ng damit mo, sikat ka. Mapera ka. So yun po ang labanan ngayon. Kaya nga kapatid, no, hindi dapat damit lang ang meron tayo, kundi yung karangalan ng Diyos na bumabalot sa atin dapat. At ito po ang dahilan, no, kung bakit naparito ang ating Panginoon, para i-restore. Nahum chapter 2, no, verse 2, the Lord restored the splendor of Jacob like the splendor of Israel. I-restore ka ni Lord, kapatid, no? Ibabalik. Kaya nga, pagdating ng araw, itong mortal body po natin ay papalitan ng glorified body. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ang mga bagay na kailangan pong ma-restore, mga kapatid. Kaya ang tanong is, sa apat na yon, gaano na ba kalaki
ang nabago? Sa buhay po ba natin, gaano na ba kalaki ang nabago dyan? Ikaw po ang makakapag-rate niyan. Ikaw po ang makapagsasabi niyan. No, hindi po ako, kundi ikaw po ang nakakaalam dyan. At ako po'y naniniwala na ipinaalam sa iyo ng Lord. No? Kumusta ang buhay? Maayos na ba? Pangalawa, kumusta? May kagalakan ka pa ba? Ikaw ba'y nagagalak pa? No? Restore to me the joy of your salvation. Pangalawa, ano ang mas nangingibabaw sa iyo? Kagalakan o kalungkutan? Pangatlo, kumusta ang relasyon sa Diyos? Malalaman mo kapag okay ang relasyon mo sa Diyos. Kapag maganda ang relasyon mo sa kapwa mo, maayos din ang relasyon mo sa ating Panginoon. Sapagkat, no, ang relasyon mo sa kapwa mo na maganda ay bunga lamang yan ng magandang ugnayan mo sa Diyos. Uulitin ko, ang magandang ugnayan mo sa kapwa mo, sa pamilya mo man yan, ano man yan, ay bunga lamang po yan ng magandang ugnayan mo sa Diyos. No? Ulitin ko ulit para mas maliwanag. Ang magandang relasyon mo sa kapwa mo, kung gaano man yan kaganda, ay bunga lamang yan ng magandang relasyon mo o maayos na relasyon mo sa Diyos. Pag maayos ang relasyon mo sa kapwa mo, ibig sabihin, maayos ang relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, kung gusto mo ng maayos na relasyon sa kapwa mo, di unahin mo ang relationship mo kay Lord. Dahil hanggang hindi yan ayos, huwag kang umasang magkakaroon ng kaayusan ang relasyon nyo sa pamilya mo, sa anuman yan. No? At ang pang-apat na kailangang i-restore, God's glory na dapat suot-suot natin ngayon. Na dapat meron po tayo ngayon. Kaya nga wag po tayong magtaka kung bakit kailangan natin magdamit. No? Dahil yung glory ng God, naalis po sa atin nung tayo ay nagkasala. No? At napalitan iyon ng kahihiyan. Hindi karangalan, kahihiyan po ang nataglay natin. Pero ang God, hindi po siya sumuko. Kaya nga, He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything. Ito po ang gustong i-restore ng Diyos sa atin. Ito po ang gustong ibalik ng Diyos sa atin. Kung nung araw, nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay sa Garden of Eden, doon nating ang araw, higit pa sa Garden of Eden ang kanyang kalalagyan. Dahil mismong ilalagay siya sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Mismong doon na siya titira, no? Sa kingdom of heaven kung saan naroroon ang ating Panginoon na nananahan. Kasama tayong mananahan sa ating Panginoon. Yun, sigurado, wala nang pwedeng tumukso sa atin. Bakit? Wala na doon ang kasalanan. Wala na doon si Satanas na pwedeng tumukso o mag-udyok sa atin. So yun po ang katotohanan. So, mga bagay, tandaan po natin na kailangan i-restore life, joy, relationship, at God's glory. Dapat na ibalik po sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ng Biblia, no, tayo po, darating ng araw, kailangan haharap tayo sa ating Panginoon na walang batik, walang kapintasan. No? Yun po, perfect. Yun po ang gusto ng Lord na mangyari sa atin ngayon. Kaya nga nandito tayo, hinuhubog. Wala po tayo sa church dahil mga perfect na po tayo. Hindi po ganun. Andito tayo sa church para hubugin, para ayusin, para turuan, para sanayin, no? At para baguhin. But, first thing first, kapatid, no? Upang maging ganap ang pagbabago, kailangan mabago muna ang ating puso. Itong apat na ito, mabago mo man yan ngayon ng sabay-sabay, baliwala din yan, or mababaliwala din yan, hanggat hindi maging ganap ang pagbabago ng
ating mga puso. Bakit? Dahil ang heart natin is the wellspring of life. Proverbs chapter 4, verse 23. Ibig sabihin, dito nagsisimula ang lahat. Ito ang sentro, no? Dito po nagsisimula ang lahat. Kaya nga sabi sa Proverbs 4:23, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Kung ano yung action mo, kung ano yung ginagawa mo, yun talaga ang heart mo. Madaling sabihin, mahal kita Lord. Pero tandaan mo, nakikita ko yan sa buhay, sa pamumuhay, sa ginagawa natin. Madaling sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos. Pero tandaan mo, makikita yan sa ginagawa mo. Hindi lang sapat ang mga salita. Dahil ang ating mga bibig ay napakabilis magsinungaling. Amen? Napakabilis magsalita ng kasinungalingan. Yun po ang totoo dyan. No? So, heart is the wellspring of life. Kailangan maging ganap ang pagbabago ng ating mga puso. Dahil ito po ang sentro ng buhay. Dito po bumubukal. Kapag sa puso mo, ang bumubukal dyan ay masama, masama din ang pamumuhay mo, masama din ang ginagawa mo. Kapag sa puso mo ang bumubukal ay galit, karahasan at galit ang gagawin mo. Kung ano ang laman ng puso, yun ang ginagawa. No? Kung ano ang laman ng puso, yun din ang aapaw. Yun ang gagawin po natin. Kaya guard your heart. So, kailangan talagang mabago yung puso po natin. Bakit? If our heart is corrupted, nothing is pure. Alam niyo po, no? Kung ang puso po natin ay corrupt, wala pong mabuti. Wala kang makikitang mabuti. Kasi, nakakita na ba kayo ng mga tao, no? Tinulungan mo na, galit pa. Tapos sasabihin sila sa iyo, pakilamero ka. No? Ito karamihan sa mga kabataan. Kapag pinangaralan ng magulang, no, ang pakiramdam nila, yung lahat ng pangangaral o saway ng magulang, ang pakiramdam nila ay, no, ang tingin na agad nila sa kanilang mga magulang ay kontrabida. Tinik. No? Kaaway ang turing. At kahit anong gawin mo sa mga anak mo, no, na mga mabubuting bagay, minamasama pa rin. Ang ibig sabihin, yung heart ng taong yan ay corrupt. Titus chapter 1:15. No? To the corrupt in unbelief, nothing is pure. Ibig sabihin, wala talagang mabuti sa kanila. No? If our heart is corrupted, nothing is pure. Pansinin niyo po, nung nagkaroon ng, nung sumama ang puso po ng tao, halos hindi na nila nakikita ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. No? Nung sumama ang mga puso po natin, hindi po natin nakikita yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo ba kung ano nakikita natin? Yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Ang nakikita natin yung mga sakit na tinago po natin. Yung mga masasamang bagay na ginawa sa atin. Kung ang puso po natin ay pure, hindi corrupt, mauunawaan po natin at makikita po natin na mas maraming magagandang bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. At makikita po natin na wala pong ginawang masama ang Diyos sa buhay po natin. Yun po ang totoo. Kaya nga, kapag once na tinuwid ang tao, kapag corrupt ang kanyang heart, nagagalit. Nagre-rebuild, no? Lumalaban.
ng Diyos ngayong araw na ito, kung ang puso mo ay kurap, ay masama, ang bumubukal dyan, baliwala yon. Kahit gaano pa kalaki ang pagpapalang ibigay sa iyo ng Diyos, kung ang heart mo ay kurap, sisirain mo lang yun. Marami po mga tao na nagsusumikap, nagpupundar, nagpapakayaman para daw sa kanilang mga anak. Nagpapakayaman para may pamana man lang ako sa kanila, sa aking mga anak. Kapatid, huwag ka mag-focus dyan. Hindi ko sinabing huwag mo nang gawin yan. Pero hindi dapat yan lang ang gawin mo. Kung meron kang ipapamana sa anak mo, ay yung magkaroon sila ng pagkatakot sa Diyos. Si Abraham po, no? Pinayaman ng Diyos. At para lang po yung kay Isaac. Pero, hindi lang po kayamanan ang pinamana ni Abraham kay Isaac. Alam niyo po kung ano yun? Itinuro niya, ipinasa niya ang pananampalataya niya. Ang pagkatakot sa Diyos. No? Bakit? Nung doon na sila sa bundok ng Moriah, o nung inutusan sila, nung inutusan ng Panginoon, si Abraham, no? Na ialay si Isaac, yung kaisa-isa niyang anak, yung minamahal niyang anak, doon sa lupain ng Moriah, nung inutusan niya, ipinakita ni Abraham kung paano siya maging masunurin. Kung paano siya naging masunurin na walang pag-aalinlangan. Kung paano siya sumusunod na walang pag-aalinlangan. At yun ang ipinamana niya kay Isaac. Kaya nung namatay si Abraham, yung kayamanan ni Abraham, hindi nawala ng kabuluhan. Hindi po nawala ng saysay. Kaya kapatid, bakit po? Kasi yung heart, amen ba? Yung heart, nasa heart po yan. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa ka-big time, no? Kung ang heart mo man ay corrupt, baliwala yan. Kahit mamaya ay may mag-abot sa'yo ng 2 milyon, 10 milyon, kung ang heart mo ay corrupt, ubos yan. Sigurado. Kahit paturuan ka pa ng Diyos ng turuan, kung ang heart mo ay corrupt, mamasamain mo lahat iyon. Alam niyo po, dahil ang heart po ng tao ay nasira o sumama, no? Hindi na nila nakikita ang mga pagkakataong ibinigay sa kanila ng Diyos. So, if our heart is corrupted, nothing is pure. Magiging obscure, no? Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, maging ang Diyos, magiging obscure na sa ating mga paningin. Magiging malabo na sa ating paningin. So, ang tanong is, ano ba ang kondisyon ng heart ng tao? Yun ang tanong. No? Ano yung kondisyon ng heart ng tao? Jeremiah 17 verse 9, napakalinaw po. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? No? So, ibig sabihin, ang puso daw ng tao ay napakadaya. At ito po ay wala ng lunas. Hindi ito kayang gamutin ng mga doktor. Kahit pa albularyo. Kahit sinong albularyo, hindi kayang gamutin yan. No? The heart is deceitful above all things and beyond cure.
Who can understand it? So, ibig sabihin, ang puso po ng tao ay mandaraya, napakadaya. Kaya nga, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Akala mo, okay ka. Yun pala, hindi. Sa paningin ng Diyos. Marami nagsasabing, hindi na ako galit sa Kanya. Pero, may nakaimbak na puot sa kaloob-looban ng kanyang puso. Ganun po, kamandaraya ang puso po natin. Kaya pansinin niyo po, sasabihin niya, wala na akong galit. Pag nakanti, sumasabog. Yung ba sinasabing walang galit? Pag nakanti, sumasabog ka. Di ba? So, hindi po malalay sabihin. Pero, pwede kang dayain ng iyong puso. At yan ang gustong ayusin ng Diyos sa atin ngayon. Ito po talagang kondisyon. Mismo ang Lord ang nagsabi, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kaya huwag kang magtiwala sa nararamdaman mo. Huwag kang magtiwala sa feeling mo. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Kaya ang pagiging lingkod ng Diyos, hindi dapat nabubuhay sa kanyang nararamdaman. Kundi siya ay nabubuhay sa sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo ba yung Mateo chapter 4 verse 4? Na ang sabi ng Panginoon Diyos na susulat, no, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao hindi lang dapat nabubuhay sa kanyang nararamdaman, kundi sa bawat sinasabi ng Diyos. Dahil kung ikaw ay nabubuhay, no, ikaw ay napapasunod ng iyong damdamin, kapatid, hindi mo matitikman ang napakasarap o hindi mo makikita ang napakagandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi po dapat tayo sumusunod sa ating damdamin. Wala tayong ibang susundin kundi si Lord. Kung ikaw ay natisod dahil sa mga sinabi ko o dahil sa narinig mo sa akin, no? Ano gagawin mo? Hihinto ka dahil nasaktan ka? O magpapatuloy ka dahil yun ang sinabi ng Diyos sa iyo? Amen? So, hindi ka dapat umaasa doon sa nararamdaman mo. Paano kung sa isang araw ay hindi mo na mararamdaman yung feelings mo sa asawa mo? Iiwalayan mo na ba? O dahil sinabi ng Lord, ang pinag-isa ay hindi na pwedeng paghiwalayin. Amen? Ano ang susundin mo? Yung sinasabi ng salita ng Diyos o yung sinasabi ng nararamdaman mo, ng damdamin mo. So, heart is deceitful above all things and beyond cure. No? Who can understand it? Matthew chapter 15 verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Madaling magpuri sa Diyos with husky voice. Diba? Paano ba mag-husky voice? Purihin ka, O Diyos. Or may madaling umawit na may kulot-kulot sa dulo. Pagandahan ng boses. Pagalingan ng pagbigkas. Lord, I honor you. I worship you. I glorify your name. I will serve you. Madaling sabihin. Pero tandaan mo, ito po ang judgment ng ating Panginoong Hesukristo. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Madaling sabihin, pinupuri kita, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. No? Pero yung heart, napakalayo na pala sa Diyos. Maging si David,
No? Cries out. Tumatawag sa Diyos, umiiyak sa Diyos. Bakit? Alam niya ang kondisyon ng heart niya eh. Kaya nga, awit, Psalms 51:10, ano sabi niya? Create in me a pure heart. Yun ang kanyang panawagan sa ating Panginoon. Kung meron po kayong time, basahin niyo po ang Romans chapter 1, verse 18 hanggang 31. Pag binasa ko ito, baka makatulog kayo. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 18. No? Makikita mo dyan kung gaano kabulok ang mga puso po natin. Makikita mo dyan kung gaano kasira ang kondisyon ng mga heart po natin. Pero babasahin ko Psalms 36. Masarap sana kung may NIV version tayo, no? Tagalog kasi ito, pero okay lang. Psalms 36 verse 1. Kasi maiksi lang to eh. Ano sabi dito? Awit 36 verse 1, kasalanay. Maganda to sa NIV version. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang salak. Kaya Yahweh iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangungusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang pinabalak, samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugat. Masama rin ang ugali. At isa pang kasalanay. At isa pang kasamaay, yaong laging inaakap ang gawaing mahalay. So ito po, no? Ang kondisyon ng heart po natin. Lalo na sa Romans 18, 1 chapter 1 verse 18 hanggang 31, at saka Romans chapter 10 hanggang 18. No? 18. Chapter 3, sorry pala, 10 hanggang 18. No? Makikita niyo po, yan po ang lumabas sa resulta. Yan po ang kondisyon ng mga puso po natin lahat. At kinakailangan po iyang ma-restore. Kinakailangan po iyang mabago. Bakit po? No? Kasi baliwala ang lahat ng pagpapalang ibigay sa iyo ng Diyos kung ang puso mo ay hindi ganap ang pagbabago. Sabi nga sa John chapter 1 verse 16, from the fullness of His grace, we receive blessing upon blessing. NSB Bible yun. No? We receive blessing upon blessing. We receive grace upon grace. Sorry. Yun pala. Sa NIV naman, we receive blessing after another. Diba? So, blessing after blessing. Grace upon grace. So, gaano kalaki po ang ibinigay sa iyo ng Diyos? No? At paano mo ito mapapamahalaan ng maayos kung ang puso po natin ay mandaraya, no? Puno ng kabulukan, puno ng kasamaan, hindi maayos. Iba ang bumubukal. No? Puro kasamaan. Gaano man kalaki ang ibigay sa iyo ng Diyos, hindi mo mapapamahalaan ng maayos yun. Sasayangin mo lang yun. Sisirain mo lang yun. At yun pa ang magiging dahilan para ikaw ay masira ng tuluyan. At ayaw ng Panginoon na umabot tayo sa punto, no, na tayo ay tuluyang mawasak. Alam niyo po, pag binasa niyo po, no, ang Romans 1 chapter 18 hanggang 31, Romans chapter 3 verse 10 hanggang 18, at saka Awit chapter 36 verse 1 hanggang 4. Alam niyo po, kung pag binasa po natin, ito yung kondisyon ng heart natin. Alam niyo po, ano ibig sabihin yan? Impyerno po ang bagsak natin. No? Pag ganito po ang buhay na ang kalagayan ng puso natin,
hindi po tayo mapupunta sa langit. Impyerno po ang babagsakan natin. Impyerno po ang hahantungan po natin lahat. Pero ang Diyos, ang sabi niya, He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything. No? Ang gusto ng Diyos, mabago ang mga puso po natin. Ezekiel chapter 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your stone, your heart of stone, and give you a heart of flesh. Flesh. No? So, ibig sabihin, bibigyan tayo ng bagong puso. Anong gagawin? No? Babaakin yung dibdib mo, kukuhanin yung lumang puso, at tapos bibigyan ka ng panibago. Hindi po ganun ang gagawin ng Diyos. No? Gagawin niya iyon sa paraan ng mahaba at matyagang proseso. Ibig sabihin, huhubugin niya yung puso po natin hanggang sa maging karapat-dapat. Parang ako, no? Maraming bilbil. No? Hindi magandang katawan. Pag gusto kong baguhin to, anong gagawin? Tiis ganda, di ba? Or mag-exercise ako, magda-diet ako, magtitiis ako para lang mahuhubog ang physical na katawan. No? So, ganun din po. Ganun po yun. Ganun ang gagawin ng Diyos sa atin. No? Marami po tayong titiisin para mahubog yung heart po natin. Restoration of the heart through trials. Deuteronomy chapter 8 verse 16. No? Tingnan po natin. Ganito po niya huhubugin yung puso po natin. Huwag kayong mag-alala. Wala pa tayong isang oras. Chapter 8 verse 16. Kayo'y pinakain niya roon ng mana. Isang pagkain din ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Alam nyo, 40 years ang inabot. No? Ganon katagal. Bakit? Dahil ganon kakurap ang heart nila. No? Ibig sabihin, ang pag-uhubog ay dumidepende po kung gaano po tayo kabilis matuto. At kung gaano po tayo kabilis mag-response sa mga turo ng ating Panginoon. Para po tayo ay magkaroon ng bagong puso, maalis na yung pusong kurap, pusong mandaraya. No? Ano pa ngayon? Pusong sinungaling, pusong bato, ay kailangan dumaan tayo sa mga pagtuturo. Through trials. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin ay huwag po nating ariing parusa ng Diyos. Kung naranasan mong magutom ngayon at nag-ulam ka ng tuyo, huwag mong isiping pinarusahan ka ng Diyos. Tinuturuan ka lang ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay inaaway kahit wala kang kasalanan, huwag mong isiping pinahihirapan ka ng Diyos. Tinuturuan ka lang ng Diyos. Kaya kapatid, malalaman mo, kapag tines mo yung heart mo, no? Alam nyo, araw-araw po, dumadanas po tayo ng maraming pagsubok, maraming testing. Lahat po yan ay may purpose ng Lord. Hinahayaan ng Diyos na tayo ay masaktan. Hinahayaan ng Diyos na tayo ay mabingit sa iba't ibang klase ng pagsubok para po mahubog yung puso po natin. Alam nyo po, no? Pagdating sa pagsubok, wala po yung pinagkaiba na ikaw ay nahulog sa laot
Pag ikaw ba ay nahulog sa laot, ano ang gagawin mo? Matataranta ka ba? Hanggang sa malunod ka? O i-relax mo yung katawan mo para lumutang-lutang ka? No? So, ganun po yun. Huwag po natin arihin na ang pagsubok ay parusa sa atin ng Diyos. Ang parusa, sa impyerno po yun mangyayari. Ang pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon ay paghubog lamang yan ng Diyos sa atin. Pagtuturo lamang yan ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay may nakasalamuhang taong hindi ka ibig-ibig, yan. Kung hanggang ngayon ay galit ka pa, pag-aralan mo niyang mahalin. Pag natutunan mong mahalin niyang taong yan, ibig sabihin, nahubog ka na. Kung ikaw ay laging galit pag walang pera, sino diyang laging galit pag walang pera? Hindi ka pa nahubog. May bumulong. May bumulong. No? Hindi ka pa nahubog. No? Pag-aralan mong maging normal ang buhay mo o maging masaya. No? May pera ka man o wala. Kung ikaw ay nalulungkot kapag ang ulam mo ay tuyo, kailangan mong mahubog dyan, kapatid. Amen? Alam nyo, parang pagkain lang yan. No? Ikaw na anak na napakasailan, pag hinainan ka ng nanay mo ng gulay at ayaw mo, di ba? Ganun yun. No? Kaya kailangan kainin mo. Magulay man yan, maisda o makarne. Luto ha? Kainin mo yun. No? So, ganun din sa buhay po natin. Tinuturuan po tayo ng Lord. Inuhubog yung heart natin. No? Kaya kapatid, sa mga nararanasan mong nakakalungkot, at kapag ikaw ay nalungkot, ay hindi, kailangan mong maging masaya sa kabila ng kalungkutan mo. Amen? No? Alam nyo, pinapractice po yan, kung paano maging masaya. No? Kung paano maging masaya sa kabila ng kalungkutan. Tingnan nyo po, ito, example ko lang. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo may sakit, matanda na, nakakulong pa, naka-schedule ng pugutan ng ulo. Pero ano sabi niya? Magalak kayo palagi. Inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon. Amen? Rejoice in the Lord, always rejoice. Just imagine. Amen? No? Si Pablo kahit mapupugutan na ng ulo, no, may sakit pa, matanda na, pero hindi niya hinayaan na nalamunin siya ng kalungkutan. Si Pablo ay mas na-excite pang umuwi kay Lord kaysa manatili. Amen? No, alam niyo po, paghubog sa mga puso po natin. Kailangan talagang mahubog yung heart natin, kapatid. Kung ikaw ay irritable lagi sa loob ng bahay, wala doon ang problema. Wala doon sa mga taong nakikita mo sa loob ng tahanan mo. Nasa iyo yan. Kung ikaw ay galit na galit dahil maingay ang kapitbahay mo, hindi ka makatulog, wala yan doon sa kanila. Nasa iyo yan. Pwedeng maging tandaan po natin, pwedeng maging mapayapa ang buhay natin kahit ang paligid natin magulo. Kung ikaw ay nagagalit dahil marami kang nakikita nakakagalit, wala yan doon sa nakikita mo, kundi doon yan sa sarili mo. Kahit pa 1,000 nakakagalit ang nakita mo, kung ang piliin mo huwag kang magalit, hindi ka magagalit. Hello? Parang walang sumagot. Ewan po ba? No? So, yan, sa heart. Kumusta ang heart? Kumusta ang mga heart natin? Nagre-response ba yan? No? Alam niyo, sekreto lang dyan. Pabukalin sa puso ang pag-ibig ni Kristo.
Kapag pag-ibig ang bumubukal sa heart mo, nako, ikaw ay isang ganap na. Amen? At malalaman mo kung ang heart mo ay puspos ng pag-ibig kapag ikaw ay wala ng kinatatakutan. Dalawa yan, ha? Una, kapag ikaw ay wala ng kinatatakutan. Pangalawa, no, yung mga dating kasalanan na ginagawa mo ay napapawi na. Unti-unti nang napapawi. Sapagkat ang sabi, ang pag-ibig ay pumapawi ng kasalanan. Ang pag-ibig ay pumapawi ng takot. So, doon mo malalaman. Ikaw ba'y takot kapag wala ka ng pera? Paano ba yan? Paano ng bukas? Paano ako magbabayad sa kuryente? No? Yun po yun. So, pabukalin sa puso ang love. Kung gusto mong maging mapayapa at masaya ang buhay mo, yung heart po natin ay ayusin natin. Bakit? Kahit pabigyan ka ng Lord ng pamilyang mapayapa, kung ang puso mo magulo, ay gugulo din yun. Ikaw ang magpapagulo doon. Maraming tao, Lord, bigyan niyo po ako ng maayos na pamilya. Gusto ko po magkapamilya. O hanggang ngayon, hindi ka pa binibigyan. Kasi alam ng Diyos na kapag ipinigay niya sa'yo, ikaw din ang sisira. Maraming nagpipray, Lord, ayusin niyo po ang relasyon naming magpamilya. Hanggang ngayon, hindi binibigay. Kasi alam ng Diyos, ikaw din ang sisira niyan. Bakit? Kasi pag mali ang puso, mali din ang gawa. Pag masama ang heart, masama din ang gagawin. Ang kasamaan ay parang kanser, nakakahawa. For example, nung ipinanganak ka, ang cute mo. Maraming gustong magbuhat sa'yo. Ang cute naman ang batang to. Habang lumalaki ka, no? For example, nag-edad ka na ng 4 years old. Unti-unti nang nababawasan yung nakukyutan sa'yo. Yung cute na sinasabi, ang kulit naman ng batang to. Pero ikaw, no, mahal na mahal mo lahat ng tao. Lahat na makikita mo, kung pwede lang, yayakapin mo. No, ganun ka. Ganun tayo nung araw. Nung nag-teenager ka na, yung pagmamahal mo sa lahat, unti-unti nang nababawasan. Pili na lang ang mamahalin mo. Yung nanay mo o tatay mo, mahal na mahal mo dati ngayon, kulang na lang, murahin mo. No? Anong ibig ko sabihin? Bakit umabot sa ganon? Dahil sa isang salita, influensya. Oops, Bisaya. No? Ang kasamaan ay nakakahawa. So, nagpipray kang ayusin yung pamilya mo, yung puso mo hindi ayos. Paano mangyayari yun? Ayusin ng Lord, ikaw din ang sisira. So, kapatid, no, between you and the Lord. Between you and the Lord. Tingnan mo yung heart mo. Tingnan mo yung puso mo. Yan ba okay na? No? Salaminin mo. Pag-aralan mo. Tignan mo. Araw-araw magpapadala ang Diyos ng mga sitwasyon. Araw-araw magpapahintulot ang Diyos ng mga pagsubok. Para saan? Para pahirapan ka? Para parusahan ka? O para ipakita sa iyo, ito yung puso mo hanggang ngayon, magagalitin ka pa rin, hanggang ngayon, mainggitin ka pa rin, hanggang ngayon, seloso ka pa rin, selosa ka pa rin, hanggang ngayon. Di ba? Hanggang ngayon, takot ka pa rin. Kaya kayo dyan takot mawala ng pera, huwag na kayo matakot. Araw-araw kayo walang pera. Sige ka. Hindi po ba? Bakit? Para ipakita sa iyo ng Lord, ganito ka anak. Hanggang ngayon, pag wala kang pera, natataranta ka. Natatakot ka kung ano-ano na pinag-iisip mo. Ito anak ko, ito ka.
Baguhin mo yan. O, ganito ka anak, hanggang ngayon, ha, magagalitin ka. Sabi mo, wala ka ng galit sa heart. O, ngayon, nasundot lang ng konti, sumasabog ka. Testing. Testing. O, ito ka anak, pag binigyan kita ng maraming pera, itong ginagawa mo. Ha? Bumibili ka ng mga luho sa katawan. Imbis na honor the Lord your God with your wealth, inuna mong i-honor yung sarili mo. No? Binigyan ka na maraming pera. Anong ginawa mo? Inuna mong pinarangalan. Glorify yung sarili mo. Imbes ang Diyos ang i-glorify, imbes ang Diyos ang parangalan, Lord, ito pong tinanggap kong blessing. Ibabalik ko po sa inyo. Offering ko po, ika po. Inuna mo yung sarili mo. Bumili ka ng magagandang damit, magagandang sapatos, mamahaling alahas. Ang sa Diyos, bariya na lang. Out of your wealth na lang. Yung sobra-sobra na lang. No? First thing first. Alam nyo, payamanin ka man o paghirapin, pareho yang pagsubok. Huwag mong ituring na ang kasaganaan ay reward lang sa iyo ni Lord. Pagsubok din yan, kapatid. Diyan ipauunawa sa iyo ng Diyos. Pag may pera ka ba? Pag masagana ka ba? Ano ang unang-una mong ginagawa? Happy-happy? Tagay? O i-honor mo ang Lord? Pararangalan mo ang Diyos. Diyan mo mauunawaan. Diyan ipakikita sa iyo ng Lord pag may pera ka. Ano ang unang-una mong gagawin? Parangalan ng Diyos o yung sarili mo ang pinararangalan mo? Pag wala kang pera, anong gagawin mo? Diyan din mo makikita pag wala kang pera. Magagalit ka ba sa Diyos? O magtitiwala ka sa Diyos? Pag marami kang pera, diyan mo makikita. Mas lalo mo mong yayakapin si Lord o unti-unti kang lalayo kay Lord. Sasabihin mo lang, ihatid mo nga itong ikapo ko dun sa church. Magsisiming lang kami. Hallelujah. Amen po ba? Mas lalo ka bang maglilingkod sa Diyos dahil meron kang utang na loob sa Kanya? O unti-unti mo nang makakalimutan ang Panginoon dahil kinain ka na ng kabisihan. Tandaan po natin, pag tumataas ang antas ng kasaganaan, lumalawak din ang responsibilidad. Pag lumawak ang responsibilidad, mawawalan ng puwang ang sinumpaan mong pangako sa Diyos. Yun po ang bantayan po natin. Makakalimutan mo si Lord. So hard. No? Ito po ang gusto ng Lord. Mabuti man at masama ang nararanasan mo ngayon, sumagana ka man o nagipit ka ngayon, kapatid, pinadalayan ng Diyos upang hubugin ang mga puso po natin. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay maging ganap na mabago o ma-restore. Sapagkat meron pong inihanda ang ating Panginoon na isang pagpapala na kung saan ay kailanman hindi na ito mawawala. Isang blessing na hindi na maaalis sa atin. No? Isang pagpapala na hindi maluluma, hindi masisira, hindi mananakaw, hindi mauubos. Kaya kapatid, nagsisimula ang lahat sa mga puso po natin. So, kung ma-restore man ang buhay mo,
magkaroon ka man ng kagalakan, magkaroon ka man ng relasyon mo, or maibalik man ang glory ng Diyos sa buhay mo, kung ang puso mo ay hindi nagbago, lahat yan ay mawawala. Sabi nga ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sapagkat pag nilagyan mo daw ng bagong alak yung lumang sisidlang balat, papuputukin lang daw iyon. Kinakailangan bagong alak, bagong sisidlang balat. Alam niyo ibig sabihin nun, kapatid? No? Hindi daw pwedeng maglagay ng bagong pagpapala kung luma ang lalagyan, papuputukin lang. Ang ibig sabihin, kung ang puso mo hanggang ngayon ay luma at hindi pa nabago, kahit gaano pa kadami ang ibigay sa iyo ng Diyos na blessing, papuputukin lang, masasayang lang. So, kumusta ang mga puso po natin? No? Na-restore na ba yan? Kaya, ano man ang kalagayan mo ngayon, kung ikaw man ay nasa lugar na napapaligiran ka ng kaguluhan, pag-aralan mong maging mapayapa sa kabila ng magulong buhay. Kung ikaw ay irritable sa lahat ng nakikita mong tao, wala sa kanya ang problema. Kung ikaw ay galit sa isang tao, wala sa kanya ang problema. Nasa iyo yun. No? Kapatid, wag po nating ituro. Hindi tayo pwedeng siya kasi. Kaya ako ganito dahil sa kanya. Hindi. Kaya ka ganyan kasi ganyan ka talaga. Ganyan yung heart mo. No? So, alam nyo, yung mga nakikita natin sa kapwa natin, kahinaan nila yon. At kung ikaw ay irritable dun sa nakikita mo sa kanila o naririnig mo sa kanila mga bibig, no? May problema ka rin, hindi lang siya. Pareho kayo may problema. So, kailangan nating mabago. Bawat isa sa atin kailangan mabago. Kung ikaw ay kapag pinangaralan ka ng magulang mo at nababad trip ka, nagagalit ka, nagtatampo ka, no, wala sa magulang mo ang problema. Nasa sarili mo. Kung ikaw ay kinausap ng matino ng asawa mo at galit na galit ka na, wala sa kanya yun. Nasa iyo yun. So, kailangan mong mabago yan. So, alam niyo po, ang paghuhubog ay nasa loob lang ng ating tahanan. Nasa atin lang yon. Lahat ng dumarating sa buhay natin na mga sitwasyon, mga sirkumstansya ba, o yung mga pangyayari sa buhay natin, pinadala yan ng Diyos or pinahintulutan niya ng Diyos, maganda man yan o masama, para po tayo ay turuhan. O palagay natin, nanalo ka sa Miss Universe, sa tingin mo, reward sa'yo ng Lord yun? O, tinuruan ka ng Lord, o, para ipakita sa'yo, o, kapag naging Miss Universe ka na, tumaas yung ere mo. Di ba? Kaya marami akong nakikita sa social media. Sumikat lang ng konti, yumabang agad. O, yun. Kaya bantayan mo yung heart mo. Dahil yan ay bukal ng buhay. No? Sabi nga, guard your heart for it is the wellspring of your life. So, ang kondisyon ng heart natin, uulitin ko po, masama. But, ang God, no, ay hindi humihinto bagkus siya ay naparito upang tayo ay ayusin, baguhin. At ang sabi niya, Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone, pusong bato. Kanta yun. And give you a heart of flesh. So nawa na pagpala po tayo sa ating pinag-aralan ngayong umaga at tayo po'y lumulog sa isang pananalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
Jesus. Kapatid, let's worship the Lord our God with all our heart. Sabi nga ng Panginoon, Matthew 15 verse 8, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Thank you, Jesus. Kaya kapatid, sa oras na ito, iparamdam po natin na pinararangalan natin ng Diyos mula sa ating puso. With all our hearts. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa ng aming kaligtasan. Pasasalamat ang aming dalay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin
pure heart, O God. Kadakilaan mo sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakalam ng aming mga puso. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng aming mga buhay. Lord, pagpalain mo kami. I-restore mo ang mga puso namin, Panginoon, dahil ito po ang sentro ng mga buhay namin, Lord. Nawa sa puso namin ang bumukal, Lord, God, ay pag-ibig mo, Lord. Turuan mo kami, Lord, na pabukalin sa puso namin ang pag-ibig mo, Diyos. Sa gayon, mawawala ng puwang, O God, ang mga bagay sa sanlibutan ito. Mawawalan ng puwang ang pride, ang kasamaan, ang galit, ang inggit, ang puot, ang lahat ng uri ng kasalanan na hindi naman mula sa inyo, O God. Salamat, Lord. Dahil patuloy kang gumagawa ng paraan upang kami ay iligtas mula sa darating na kapahamakan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming hinuhubog, Panginoon. Sa gayon, sa muli mong pagpaparito, Lord, karapat-dapat kami, Panginoon, nahaharap sa inyo, O Diyos, na dakila. Ama, purihin na iyong pangalan. Ano man ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, patawarin niyo po kami. Turuan niyo po kami maging mabuti sa inyo, Lord. Turuan niyo po kami maging matuwid sa inyo, Panginoon. Lord, na lagi namin aalalahanin, Panginoon, na ang dapat namin pakinggan ay ang inyong salita, hindi yung mga sinasabi ng aming mga damdamin, Panginoon. Lord, bless us, your people right now. Bless us, O God, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan. Pagpalain mo ang lahat. Pagpalain mo ang bansa namin. Pagpalain mo ang gobyerno namin, Lord. Pagpalain mo kami, Lord. Nawa, Lord, na patuloy namin mapagtagumpayan, Lord, God, ang pandemyang ito, Lord. Gayon din, Lord, itinadalangin ko na lahat ng mga anak mo sa the Lord our righteousness. Ingatan mo, Lord. Ingatan mo, Lord, mula sa coronavirus, Lord. Ingatan mo ang bawat isa. Hindi lang ang aming mga physical, Panginoon, kundi maging ang aming mga spiritual na pamumuhay. Kaya salamat po sa inyong biyaya at pagpapala. Sa inyo ang kapurihan. Lord, i-provide po po ang aming pangangailangan. Magtitiwala kami sa inyo, Lord. Bagamat malaki ang bayarin namin sa kuryente, Lord, God, magtitiwala kami sa inyo, Lord God. Lord, bagamat hindi kami, Panginoon, pa nakarecover dahil sa karamdamang ito, Lord, magtitiwala kami sa inyo, Lord. Salamat po, Ama. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa at nanood sa gawain ito. At patuloy po tayo na magpakatibay at magpakalakas, lalo-lalo na ngayon sa panahon ito na tayo po ay nakakaranas ng kakaibang pagsubok. So, God with us, at tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa ng daan upang tayo ay lumago, magtagumpay, tumatag at lumakas. Purihin ang Diyos, and God bless po sa inyong lahat.